Ang kwentong ito ay patungkol sa GGSS o gwapong-gwapo sa sarili na bida. At matapos mapunta sa ibang daigdig ay nanatili pa ding gwapo kaya naman pinagkakaguluhan siya ng mga kababaihan. Bukod doon ay hindi rin maalis ang atensyon ng mga kalalakihan sa kanya, dahil nasa pangit sila at nagseselos sa ating bida. Pero ang hindi nga alam ng lahat ay mayroon system si Zayan, kung saan ay lumalakas siya sa pamamagitan ng pagkolekta sa mga emosyon nila. Sa pamamagitan ng kanyang system ay kaya niyang mag-travel sa iba't ibang realm o daigdig at kapanahunan, at ang system nga niyang ito ay nasa kanyang katawan. Sa tuwing mapupunta ang ating bida sa ibang kapanahunan o daigdig, ay nagagamit nito ang katawan o pagkatao ng Zayan sa mundo kung saan siya dadalhin ng kanyang system. Kaya naman maging ang mga anak ng Diyos o pinapaboran ng mga Diyos, ay walang batbat sa gwapo nating bida. Tara at simulan natin ang kwento sa mga tilian at sigawan ng mga babaita, matapos makita ang kagwapuhan ng ating bida. Ito ay si Zayan, at alam nga daw niya sa kanyang sarili na bata at gwapo talaga siya, kaya naman talagang kaakit-akit umano siya sa paningin ng mga dalaga, at dalana. Ayon nga din kay Zayan, ay malamang umano na iniisip ng karamihan na talagang kaaya-aya ang pagiging magandang lalaki, pero sa totoo lang umano ay nakakainis din ito. Tulad na lang umano ngayon na bago pa lang ang WeChat number niya, pero ilang dosena ng kababaihan ang nais na namang mag-add sa kanya, kaya napapatanong na lang din siya sa kung sino ang nagkakalat ng bago niyang numero. Alam nga daw niya na ang kanyang katawan at kagwapuhan lang naman ang habol nila, at nangyari na nga din daw na kunwaring nababangga siya ng mga babae, hinaharangan ang daan niya pauwi tuwing gabi, kung saan ay mayroon pang naglalagay ng pangpatulog sa kanyang inumin, para lang makatabi at makasiping siya ng buong gabi. Kung minsan nga daw ay napapaisip na nga lang din siya, kung magiging nakakainis pa din kaya, pag nagbago o nagkaroon siya ng panibagong buhay. At mukhang narinig nga ng Diyos ang katanungan ng ating bida, kaya naman pinadala niya si Truck Kun upang magbigay ng kasagutan, dahilan upang maganap ang masaklap na katotohanan, namatay siya matapos masagasaan ng isang malaking truck. Pero ang pinakamagandang pangyayari, ay magkakaroon pa siya ng pagkakataon upang malaman ang sagot sa kanyang katanungan, dahil ang kanyang kaluluwa ay napunta sa ibang daigdig. Pero masyado nga ang gulat ng ating bida, dahil bilang isang gwapo at kaakit-akit umanong tulad niya, ay masyadong miserable at masaklap ang naging pamamaraan upang mapunta siya sa mundong ito. Hanggang sa ilang sandali pa ay napapatanong na ito sa kanyang sarili, kung ang lalaking ito daw ba sa kanyang harapan ang kailangan niyang saniban. Agad nga din niya itong nilapitan, kung saan ay napansin niya ang magulong kasuotan nito, gayon na din ang tila hangal o stupidong ngiti sa muka ng lalaki, pero ang pinakakapansin-pansin nga daw ay magkamukha sila ng lalaki, kaya napapatanong siya kung ito ba ang pagkatao niya sa mundong ito. Bigla na nga lang din siyang nagulat ng unti-unti ay nalilipat sa kanya ang lahat ng memorya ng lalaki, napag-alaman nga niya na magkaparehas din sila ng pangalan, at ang Zayan sa mundong ito ay anak ng isang opisyal sa isang malayong nayon ng Han Empire. Dito nga ay napag-alaman niya din ang patungkol sa isang maladyosa sa kagandahang babae, ito nga ay si Qin Zinsi at nakilala niya ito matapos siyang maglakbay nung panahon ng Tagsibol. At dahil sa pagmamahal niya kay Qin Zinsi, ay hindi na inisip ng ating bida ang kanyang kaligtasan, at walang kuskus balungus niya itong sinundan, sa Muqing sect na libu-libong milya ang layo mula sa kanilang nayon. Magmula nga nun ay mas lalo pa siyang nahumaling kay Qin Zinsi, at dahil sa gabi-gabi itong nagpapahiwatig sa kanya, ay nasubukan na nila ang iba't ibang klase ng posisyon. Pero isang cultivator nga si Qin Zinsi kaya malupit ito sa digmaan, dahilan upang mangayayat naman si Zayan sa gabi-gabi nilang bakbakan, gayunpaman ay hindi naman niya magawang tanggihan ang maladyosang katawan at kagandahan ni Qin Zinsi, hanggang sa isang gabi matapos siyang matulog, ay hindi na siya muling nagising pa. Dahil dito ay sigurado umano ang ating bida na naging isa lang siyang vessel o sisidlan para sa cultivation ni Qin Zinsi, at malamang nga din daw na inaabsorb ni Qin Zinsi ang life force niya sa tuwing sila ay magbabakbakan. Pero bigla nga siyang nagulat nang pumasok si Qin Zinsi sa kwarto kasama ang kanyang alalay, at dito ay sinabi ng babae kay Qin Zinsi na wala umanong nagiging pagbabago sa kalagayan ni Zayan, kaya anumang oras ay maaari na siyang malagutan ng hininga. Pero mukhang naging pabigla-bigla nga daw si Qin Zinsi nang ibigay niya ang kanyang pagkababae kay Zayan, tamang gwapo nga daw siya pero mapulol naman ang kanyang utak at isip bata pa, kaya para sa babaeng ito ay hindi daw karapat-dapat si Zayan sa kanya.
Tinawag naman siya ni Chin Zinzi bilang Euro at tinanong kung ano ba ang alam niya. Sabay sabi na si Ziyan umano ay mayroong Virtus Body na bihira lamang makita, kahit palumipas ang 100 taon, at kung makakapag-cultivate nga lang daw si Ziyan, ay hindi maiiwasan o siguradong maaabot niya ang innate realm. Kung hindi nga lang din daw pinanganak at pinalaki si Ziyan sa isang malayong nayon, ay malamang sa nadiskubre na siya ng malalaking martial arts sect, at bukod nga doon ay sigurado din umanong magiging core disciple siya. Agad nga din niyang hinawakan ang gwapong muka nito, habang sinasabi na matapos niyang madrain ang life force ni Ziyan gamit ang double cultivation method, ay siguradong mamamatay na ang kanyang katawan at matapos nga daw maglaho ng kaluluwa ni Ziyan, ay tsaka palang niya makokontrol ang Virtus Body nito. Pero dahil sa hindi pa nga daw siya patay, ay hindi pa niya makokontrol ang Virtus Body ni Ziyan, kaya naman kailangan pa daw nila ng ilang session, para tuluyang madrain ang kanyang life force. Kaya naman napapatanong din ang ating bida, sa kung ano na ang mangyayari sa kanya pag nagkatotoo ang sinasabi ni Chin Zinzi. At ilang sandali nga lang ang nakalipas, ay bigla nang sapilitan na hinatak ang kaluluwa ng ating bida patungo sa katawan ni Ziyan. Kung saan ay agad nga nitong dinilat ang kanyang mga mata, senyales na ganap na siyang nakasanib at pagmamay-ari na niya ang katawan ng Ziyan sa daigdig na ito. Agad nga din siyang bumangon kaya naman masyado ang gulat ni Chin Zinzi, kung saan bago pa siya makapagsalita ay mayroon nitong napansin na kakaiba sa kanya, kaya naman agad niyang hinawakan sa leeg ang ating bida. Na masyado ang kaba habang napapatanong sa kanyang sarili kung napansin ba agad ang pagbabago sa kanya, agad nga din niyang inalala kung paano ang pakikipag-usap at reaksyon ng dating may-ari ng katawan, kay Chin Zinzi. Ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay agad niyang hinawakan ang kamay nito habang kunwaring natataranta, at tinatanong kung ano ang ginagawa ni Chin Zinzi. Dito ay sinabi ni Chin Zinzi na nabalitaan umano niya mula kay Euro na hindi maganda ang kalagayan ng ating bida, kaya naman minabuti niyang dalawin ito. Pero ngayon at mukhang maayos naman na daw siya, ay makakampanti na umano ang isip ni Chin Zinzi, sabay sabi na kailangan niya ding umalis agad dahil kailangan siya ng kanilang sect master. Pero bago nga siya tuluyang umalis, ay sinabi pa nito sa ating bida na babalik siya mamayang gabi upang samahan siya sa magdamag, kaya naman agad itong naglaway. Paglabas naman nila ay tinatanong ni Euro kung hindi daw kaya narinig ni Ziyan ang mga pinag-usapan nila, at sinabi nga ni Chin Zinzi na hindi niya kailangang mag-alala dahil sigurado umano siya na walang narinig si Ziyan. Sinabi nga din ni Chin Zinzi na mahina ang pagkatao ng ating bida, at bukod doon ay tila din siya isang walang muwang. Kaya alam umano ni Chin Zinzi na hindi magsisinungaling sa kanya si Ziyan. Pero dahil sa hindi pa nga daw niya ganap na makokontrol ang Virtus Body ng ating bida, ay kailangan pa niyang madrain ng ilang beses ang life force ni Ziyan. Napapabuntong hininga naman si Ziyan, habang sinasabi na buti na lang at magaling siya sa pag-arte, kaya naman nalinlang niya umano si Chin Zinzi ngayon. At habang nakahawak nga siya sa kanyang ulo, ay sinabi nito na malapit na umanong malipat sa kanya ang lahat ng alaala ng dating may-ari ng katawan na ito. Pero ang dating Ziyan nga daw sa mundong ito ay walang pag-asa, dahil bukod sa naging mahabang pagtulog niya, ay limitado din ang mga impormasyon at kaalaman niya sa mundong ito. Kaya naman ang alam lang din niya sa ngayon, ay mundo umano ito kung saan ay pinapahalagaan ng lahat ang lakas ng tao sa martial arts, at maliban nga daw sa mga mortal o pangkaraniwang tao, ay mayroon ding mga practitioners na malayang nakakalipad sa kalangitan. Ang mga practitioners nga sa mundong ito ay nahahati sa acquired realm, innate realm at heavenly realms, kung saan ay ang 9th layer ang pinakamataas na antas sa acquired realm, pero ang dating may-ari ng katawan, ay hindi na alam kung ano pa ang ibang realm. Hanggang sa bigla nga niyang naalala si Chin Zinzi na kanina lang ay nalinlang niya. Pero sigurado nga daw na babalik ulit siya mamayang gabi upang madrain ang kanyang life force. Kaya naman daw kailangan niyang magmadali upang umalis sa lugar na ito, dahil kung mananatili pa din siya dito ay tuluyan siyang mamamatay. Pero matapos nga siyang tumayo ay agad din siyang bumagsak, kaya napapamura na lang din siya sa kanyang sarili, habang sinasabi na masyado umanong mahina ang katawang ito, nakasalukuyan pa ding namamanhid ng dahil sa matagal na pagkakahiga. Gayunpaman ay pinilit pa din naman niyang tumayo, pero dahil sa limitado ang kanyang mga nagiging pagkilos ay siguradong hindi siya makakatakas, sigurado nga din daw na mas lalo na namang manghihina ang katawan niya mamayang gabi.
Kaya naman napapatanong na lang din siya kung wala na bang ibang paraan para mailigtas niya ang kanyang sarili, sabay sabi na hindi ba ang lahat ng napupunta sa ibang daigdig ay mayroong special na abilidad, isang madaya na abilidad, system o anuman, asa na ang aking madayang abilidad tanong pa nga niya. At bigla ngang sumagot ang isang system, kung saan ay bigla ding nagkaroon ng kakaibang liwanag, sunod ay binati siya ng kanyang system matapos itong mag-loading. Ilang sandali nga lang din ay makikita na natin ang buo niyang system, pero napapatanong nga siya sa kung para saan umano ang mga ito. At sinabi nga ng kanyang system na ang kasalukuyan niyang level ay 0, pero pwede nga daw niyang ma-upgrade ang kasalukuyan niyang abilidad sa pamamagitan ng origin points, kung saan ay nakadepende sa abilidad at level ng abilidad na meron siya, ang kailangang origin points para makapag-upgrade. Agad naman siyang napahanga sa kanyang system, kung saan ay agad din niyang tinignan kung ano ang abilidad na mayroon siya ngayon. At masyado nga ang kanyang gulat nang malaman na ang meron lang siya, ay isang level 0 na yang strengthening method, kung saan nga ay nakakatulong ito sa pagpapatigas at pagkakaroon ng matatag na tuhod. Kaya naman dismayado ang ating bida sa abilidad na meron siya, at sigurado nga daw na ito lang ang tinuro ni Chen Zinzi sa dating may-ari ng katawan, para tumagal siya sa kanilang digmaan. Pero dahil sa ito nga lang ang meron siya ngayon, ay sinabi ng ating bida na mas mainam kung pataasin na niya ang level nito, pero nagkaroon naman ng prompt ang kanyang system, kung saan ay sinasabi nito na wala siyang sapat na origin points para sa pag-upgrade. Gayunpaman ay natuwa naman siya sa feature ng kanyang system, sabay tanong sa kung paano siya magkakaroon ng origin points. Dito ay sinabi ng kanyang system na ginagamit ang origin points sa mga function ng system, kung saan ay makakakolekta nga daw siya ng origin points, mula sa iba't ibang emosyon ng tao sa ating bida. For example, makaka-earn siya ng origin points mula sa mga taong nagagalit o natutuwa sa kanya. O pag nagdulot siya ng kaguluhan na pwedeng mag-generate ng emosyon o iba't ibang emosyon sa mga tao at nilalang. Sige, naunawaan ko na yan, wika naman niya, sabay tanong sa kung ano naman daw ang ibig sabihin ng enter another realm sa kanyang system. At sinabi nga ng system, na madami umanong realms o daigdig na nakapalibot sa natural world o sa mundo kung nasaan siya ngayon, at ang enter realm na function ay magagamit ng ating bida upang pansamantala ay makapunta siya sa iba't ibang daigdig para makapag-explore, pero random na daw ang daigdig na pwede niyang mapuntahan. At masyado nga ang tuwa niya sa function na ito ng kanyang system, sabay tanong kung ang main world ba na tinutukoy ng system ay ang Earth, pero sinabi naman ng system na nakalock na umano ang mundo kung nasaan siya ngayon, bilang main world, kaya naman biglang nalungkot ang ating bida. Pero sinuyo din naman siya ng kanyang system, at sinabi na matapos umano niya itong ma-upgrade, ay pwede na siyang makapag-travel sa ibang daigdig at kahit random nga ito, ay maaari din daw siyang mapunta ng Earth. Muli ay sinabi nga nito sa ating bida na ma-unlock ang realm travel function, pag nag-level 1 na ang kanyang system, kaya naman agad niyang tinanong kung paano ito ma-upgrade at kung paano niya gagamitin ang origin points. Dito ay sinabi ng kanyang system, na kailangan niyang mahanap ang mga nagkalat na fragment ng kanyang system upang ma-upgrade ito. Sinabi nga din ito sa ating bida na magkakaroon umano ng prompt o notification pag nakadetect ng fragment ang system. Bukod doon ay nagkalat nga daw ang mga fragment sa iba't ibang daigdig, at kailangan din na nasa sapat na distansya o malapit sa fragment ang ating bida upang ma-detect ito ng system, kaya naman nasabi na lang nito na nakadepende pala ang lahat sa swerte. Matapos nito ay sinarado na din ng ating bida ang kanyang system, na agad namang nagpasalamat sa paggamit sa kanya. Dito nga ay sinabi din ng system na kailangan lang sabihin ng ating bida ang salitang system panel pag nais niya itong gamitin. Agad naman itong nag-isip at sinabi na ang pag-upgrade sa system ay paswertehan lamang, kaya hindi na muna niya ito dapat na alalahanin sa ngayon. Iniisip nga din niya na ang pwede niya lang gawin sa ngayon, ay mag-upgrade ng abilidad na meron siya, at para nga magawa niya yun ay kailangan niyang maka-earn ng origin points, na ayon sa kanya ay magiging peanuts lamang. Ilang sandali pa nga ang nakalipas habang nagbabantay si Euro sa labas ng kanyang pintuan, ay agad niya itong binuksan, kaya naman agad na tinanong ni Euro kung anong gagawin niya sa labas. Agad naman itong sumagot at sinabi na nahihirapan na siyang huminga sa loob ng kwarto, kaya naman nais muna niyang maglakad at magpahangin. Pero sinabi naman nito na bawal umano siyang lumabas, dahilan upang makatikim siya ng isang sampal mula sa ating bida, na agad tinanong kung ganun daw ba talaga dapat ang pakikipag-usap niya sa ating bida,
at sinabi na tawagin siya nitong senior. Agad naman siyang naka-earn ng 0.1 origin points, matapos magalit sa kanya ni Yuro na sinampal ng ating bida, habang ang ating bida naman ay iniisip na tulad umano ng inaakala niya. Ang galit talaga ang pinakamabilis ma-trigger na emosyon ng tao. At dahil nga nagagalit na si Yuro ay tinanong ni Zayan kung nais ba niyang gumanti, sabay sabi na mayroon siyang sakit at mahina ang kanyang katawan, at tinanong si Yuro kung handa ba siyang tanggapin ang kaparusahan pag mayroong nangyari sa kanya. Pero hindi nga daw siya maglalakas ng loob na gumanti, kaya naman sa poste na lang niya binuntun ang kanyang galit, dahilan upang muling maka-earn ng origin points ang ating bida. Agad naman itong inaabot kay Yero ang kanyang kamay, sabay sabi na tulungan siya nito sa paglalakad, habang iniisip na maging ang mga taga-silbi umano dito ay malalakas. Kaya kung nais niya talagang tumakas dito ay kailangan niyang maka-harvest ng origin points. Pero matapos mahawakan ni Yero ang kanyang braso, ay nakaramdam siya ng kagalakan kaya naman muli ay naka-earn ng origin points ang ating bida, na agad napapatanong kung isang M daw ba ang babaeng ito. Ang M ay masochist, o tao na nakakaramdam ng kasiyahan pag nasasaktan, gayon na din pag naligay sila sa kahihiyan o napapahiya. Samantala ilang sandali pa ang nakalipas, ay tinatanong ng mga ito kung bakit tila masyado daw yatang mabait si Yuro ngayon, pero sinabi lang naman niya na nais magpahangin ni Senior Zayan kaya sinamahan niya muna ito. At agad na silang naglapitan matapos malaman na siya si Zayan, tinatanong na din nila kung siya daw ba yung laging kadigmaan ng martial sister nilang si Shinzinsi, sabay sabi na gwapo ka pala talaga, baka pwede tayong mag-quickie. Pero iniisip lang naman ng ating bida na lahat sila ay mayroong masamang intensyon sa kanya. At sigurado nga din daw siya na nais lang din nila ng kanyang life force, dahil kung hindi ay hindi naman siya lalapitan ng mga ito. At agad nga din siyang napalingon, nang biglang may nagsabi na siya ba yung kadigmaan ni Elder Martial Sister Shinzinsi. At nakita nga niya ang mga lalaking ito, na sinasabing ilang session na lang daw ang kayang itagal ng ating bida, dahil siguradong mauubos na ang life force niya. Pero tinawag lang naman niyang walang kwenta ang tatlong lalaki, sabay tanong kung nagtungo din ba sila dito upang gawing toothbrush ang Junjun ng ating bida, kaya naman masyado ang galit nila. Pero lalo pa nga niyang inasar ang mga ito matapos silang magsalita, kung saan ay sinabi niya na masyado umanong nangangamoy ang mga bunganga nila, sabay tanong kung ang malapot na buko daw ba ang gamit nilang pangmumog. At dahil nga sa galit ay sinabi nito na isang basura lang umano ang ating bida, wala nga din daw siyang alam patungkol sa martial arts, pero masyado nga daw malakas ang loob niya para bastusin sila, sabay tanong kung nais ba niyang makatikim. Pero tinanong lang naman ni Zayan kung kaya na ba talaga niya, dahil sinabi nga daw ni Shinzinsi sa ating bida kahapon na hindi na siya pwedeng maging duwag at kailangan niyang maging matapang, kung saan ay sinabi din daw ni Shinzinsi na sinumang maglakas loob na saktan si Zayan ay mananagot sa kanya. Si Shinzinsi ay isang direct disciple ng master ng Muqing sect di ba wika pa ng ating bida, sabay tanong kung handa ba ang lalaking ito na makalaban si Shinzinsi, dahilan upang makaramdam siya ng takot. At dahil nga sa napansin niyang natakot ang lalaki, ay sinabi ng ating bida na isa lang din pala siyang basura, tinatanong nga din niya kung hindi ba sila nahihiya sa kanilang sarili dahil natatakot sila sa isang babae. Tingin ko ay ganito lang kalakiyang nasa pagitan ng mga hita niyo wika pa nga ng ating bida, at tila nasabi na nga lang daw na kahit papaano ay meron din sila. Naka-earn nga din si Zayan ng 0.1 origin points mula sa lalaki, at dito ay iniisip niya na wala namang mawawala sa kanya, at unti-unti ay makakaipon din siya ng sapat na origin points para sa upgrades. Nagpatuloy nga din ito sa pang-aasar sa kanila, hanggang sa sunod-sunod na origin points pa ang kanyang natanggap, mula sa mga lalaki na umuusok na ang ulo sa inis, pero walang magawa kahit patuloy pa silang asarin ng ating bida. Iniisip nga din ito na babawian umano niya ang lahat, nang nagpahiya at nang maliit sa dating may-ari ng katawan na ito, sabay tanong kung sino kaya ang isusunod niya. Nagtungo nga din siya sa training field ng Muqing sect, upang asarin ang lahat ng kasalukuyang nagpa-practice sa lugar, at dahil nga sa mga sinasabi niya ay nagliyab sa galit ang mga ito. Gayunpaman ay wala nga silang magawa sa patuloy na pang-aasar sa kanila ng ating bida, dahil lagi niyang sinasabi na si Shinzinsi ang makakalaban nila, pag sinaktan o binawian siya ng mga ito. Samantala pagsapit naman ng gabi matapos siyang makabalik sa kanyang tirahan, ay agad nitong pinalabas ang kanyang system panel, kung saan ay makikita natin ang naipon niya na mahigit 2 origin points.
Hindi nga siya makapaniwala na 2 origin points lang daw pala ang naipon niya, matapos ang maghapon niyang pang-aasar sa lahat ng kanyang makasalubong at nakikita, kung saan ay sumakit nga din daw ang lalamunan niya kakadaldal maghapon. Pero hindi bali na nga daw dahil ang mahalaga ay pwede na siyang makapag-upgrade, kung saan matapos niya itong pindutin, ay agad niyang naramdaman ang nagyuumapaw na lakas sa kanyang katawan. Pero hindi nga siya makapaniwala na level 1 lang daw pala ang max level nito, isa talaga itong walang kwentang abilidad wika pa nga niya, pero dahil sa mayroon pa din namang plus button, ay sinubukan pa niya itong ma-upgrade, at muli ay gumana nga ito kaya naman hindi siya makapaniwala, na pwede daw palang lumagpas sa max level ang mga abilidad niya. Nagkaroon nga din ng system prompt matapos ng kanyang upgrade, kung saan maging ang kanyang cultivation ay tumaas din, at kasalukuyan na nga siyang nasa first layer ng acquired realm ngayon. Hanggang sa bigla siyang may napansin, kaya naman agad niyang tinago ang kanyang system panel, dito nga ay dumating si Chinzinsi na masyado ang galit, sa mga kabalbalan umanong ginawa ng ating bida sa maghapon, pero napalitan ng gulat ang galit niya, matapos tawagin ng ating bida ang pangalan niya sa mapang-akit na paraan, at sinabing dumating ka na pala.